What is up everyone, Jeremy, hoping you're safe and great. For this video, gagawa tayo ng isang BMAX category na Tamiya using an MS chassis, which is, this is my first time ever working on an MS chassis. Never ko pa siyang nagamit sa kahit anong category at all kasi never pa ako nagkaroon ng MS chassis. So, gagawin natin to and papakita ko sa inyo yung progress at the same time yung finished product. So, let's go! Alright, so hinanda ko na dito yung mga gagamitin ko, no? So, yung gagamitin ko na kit was the Dash 1 Super Emperor, no? So, kinulayan ko siya nito. So, gumamit ako ng Tamiya spray paint. Ilalagay ko na lang dito kung anong mga spray paint yung ginamit ko. Pero this one is Italian red. This one is blue. I'm not sure which kind of blue. Lalagay ko na lang dito. And then, ito yung chrome yellow. Yan. So, makikita mo, Pilipinas build. Para siyang Philippine flag. And then, may mga stickers ako dito na ginamit na nagre-represent ng araw and then yung tatlong stars. Ayan. So, ayan. Not the best na spray paint job, pero okay siya, no? Ang ganda tignan. So, yan yung gagamitin natin na kit for today. So, this is an MS kit. So, gagamitin natin is MS Pro. Hindi MSL, no? Hindi siya MS Lite. So, MS Pro yung gagamitin natin. Ito yung ibang parts niya. So, gagamit din ako ng super hard na low friction tires. At saka, red din kasi siya. So, medyo maroon. Medyo pasok siya dun sa color scheme natin. Then, yung gagamitin ko is these wheels from Honda E. Yung Honda E na kit. And then, additional, gagamit ako ng fluorine-coated na steel bearing para sa wheels. Instead of low friction eyelet, ito yung gagamitin natin. Para hindi ko na siya lagyan ng oil. Pag gagamit ka kasi ng fluorine coated na steel bearing, no need to put oil. Para sa harapan, gagamit ako nitong HG Carbon na multi-roller stay na J-Cup 2020. Ito, tatanggalin ko lang yung rollers nito. This is the double aluminum rollers, 9 to 8 millimeters. Tatanggalin ko from here. Kasi galing ito sa isa kong kit. Sa kong kotse. And then, sa likod, gagamit tayo ng rear brake set. So, itong rear brake set na to is FRP. Item number 15518. As we go along, idadagdag ko na lang yung mga dampers. No? And then, gagamit din tayo nitong 19mm na aluminum rollers na with plastic rings. Kasi, well, it's red. So, kaya ko siya gagamitin. And then, at the rear, gagamit tayo nitong multi-roller stay na J-Cup 2020 din. So, yan yung gagamitin natin for the rear. Okay? So, simulan na natin to. Hindi ko na masyadong i-video kung paano ko siya binuo. Papakita ko na lang sa inyo yung finished product and explain ko kung bakit yun yung mga choices ko sa pagbibuild nito. Okay, so natapos ko na yung first MS build na ginawa ko. And unang problema na encounter ko is itong ginawa ko na from Dash 1 Super Emperor na cowl. Hindi siya kasya pag may mga nakalagay ng mga side stay. Tsaka tumatama siya dun sa gulong. I guess pang small diameter lang to. Kahit tanggalin ko to, medyo tumatama pa rin siya dun sa ibang part. So, hindi ko na to gagamitin. So, baka Pro Stock na lang to gamitin kasi sa Pro Stock mukhang okay naman. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng another cowl. So, this is Manta Ray. So, itong Manta Ray na to ay yung in-unbox din natin nung nakaraan. Ito siya. Yun yung Manta Ray na White Special. Yan. So, Manta Ray Mark II White Special. So, yun. Kasya siya dito. So, ginawa ko na lang, kinulayan ko na lang siya ng same color scheme din dito, no? Gumamit ako ng tatlong spray paint from Tamiya. So, ito yung una. This is TS44. This is the Brilliant Blue. Yan. And then, gumamit din ako nitong TS47 na Chrome Yellow. At, lastly, gumamit ako ng TS8 na Italian Red. Yan yung ginamit ko. So, ito na yung build. Gumamit ako ng, first is the multi-front roller. This is the JC 2020 edition. Multi-roller stay front. Ito yung ginamit ko kasi saktong-sakto yung sizing tsaka yung mga screw holes niya doon sa MS front natin. Next is, gumamit din ako nito. FRP mount plate set naman siya. Ito naman yung ginamit ko para sa ilalim for the brakes. For the front brakes. Yan, so, kinountersang ko din yung screw niya dito. Yan. So, titignan ko muna kung kailangan ko pang lagyan ng tape to, Tamiya tape, or hindi na. Kasi kung kailangan, lalagyan ko siyang Tamiya tape. Pero kung hindi na, kung nakakapag-brake naman siya ng maayos, okay na yan.
Tapos meron ako dalawa dito mass damper. And then ito naman is the lightweight na 8 to 9 millimeters na double aluminum rollers. So by the way, all of nandito sa build na to ay from Tamiya or our original Tamiya. So no copy parts here. Yan, so brickyard safe siya. So sa ilalim, yung plate na ginamit ko is the FRP rear roller stay from Super X. And naka-encounter din ako ng problem dyan. So supposed to be kasi medium wheels yung gagamitin ko. Pero nung chinek ko siya using this, no, ito by the way, kung gusto nyong mag-race in the future para hindi kayo ma-DQ, bili kayo nito kasi para ma-check nyo kung may sayad ba, kung madi-disqualify ba siya, no? Kasi sa races, kailangan at least 1 mm yung clearance niya doon sa track mismo. So, ginaganon niya ng inspector. Ayan. So, sumasayad kasi pag yung medium yung ginamit ko na wheels, kaya bumili ako ng large nito. Ang large diameter wheels na nito. This is carbon. And gumamit ako ng dalawa sa unahan na low friction. Yan na super hard tires. And then sa likod are super hard tires. So since si MS ay walang side stay or wala talaga siyang, kita nyo naman dito, wala talaga siyang side stay. In comparison with other chassis na meron. So, kaya kailangan mo talagang gumamit nito kung gusto mo siyang lagyan ng side stay. Tapos may slimline damper dito sa side niya. Okay, punta naman tayo sa likod. So, dahil hindi ko pa nga ito nalalapag, titignan ko muna kung sufficient na tong white. Kung hindi, papalitan ko to ng either green or ibang kulay, no, for the sponge brake. So, test out ko muna kung okay ito. So, this is FRP rear brake stay set. Yan. Hindi na ako HG carbon dito kasi I don't see the need na i-HG carbon to. No, kasi wala naman tong masyadong gumagalaw na parts or wala siyang masyadong naka-attach sa kanya na part. So, hindi naman siya prone to breaking lagi. And then, kinountersan ko din siya. Kita nyo dito. And then, this is 19mm na aluminum rollers with plastic rings. Well, first is, dahil red siya, kita nyo, yung theme ng all around is red, blue, and yellow. Red yung front rollers ko, yung double aluminum rollers ko, kaya kailangan. Red din to, syempre. So, naglagay din ako dito ng isang mass damper na maliit lang yung clearance niya for moving. No? So, more on, pampabigat lang siya dito sa likod. So, ite-test out ko pa kung paano siya magper-perform sa track mismo. Titignan natin kung kailangan natin magdagdag ng mas mabigat or kailangan ba natin na gumagalaw yung dampers na to para mas makontrol yung paglipad niya. So, ang plan ko kasi dito is pag-akyat niya sa ramp is pabulusok. So, mas madaming weights akong nilagay sa harapan. Also, ang ginamit ko dito is multi-roller stay na Japan Cup 2020 din para terno siya doon sa nasa harapan. And then, para dun sa mga nasa loob naman, ginamit natin ng motor is Hyper Dash. And then, naka 4:1 gear ratio to. Titignan ko pa kung kailangan kong palitan yung gear ratio niya. Pero again, hindi ko pa kasi ito na ilalapag. So, test out natin kung ano yung mga kailangan ko i-modify pag nalapag ko na to. So, ito yung overall build. Yung first MS build ko, never pa ako nakagamit ng MS build. So, sa buong buhay ko. So, tingnan ko kung how will this work in a BMAX category. Next natin na bibuild is tatry ko S2 Super 2 kasi never pa ako nakagamit ng Super 2. So, wala pa akong experience. So, yun yung challenge ko ngayon sa sarili ko. Gagamit ako ng mga never ko pa nagamit na chassis para may dagdag challenge, diba? Titingnan natin kung paano tayo matututo when it comes to doing races with unfamiliar na chassis. Yeah. So, yun yung overall build ko for my first MS chassis. So, by the way, MS Pro to. MS Pro, hindi siya MS Lightweight, no? Titignan ko muna kung how this works, kung okay ba siya ipang race. And titignan natin yung pinaka-performance niya. And then, update ko din kayo with a video on how it runs, no? Sa mga track mismo. Right? So, thank you so much for watching this video. If you like this video, just click on that like button and subscribe to my channel for more stuff like this. And I'll see you on the next one.